Yan mga kapatid, at magtatarot na naman tayo. Yan. Magtatarot tayo mga kapatid. Kung ano ang mga mensahe na darating sa inyo ngayong September mga kapatid. Mga September. Ngayong September 1 hanggang ngayong una ng December hanggang sa katapusan ng December, kung anong mga mensahe ng barahang ito. Ngayon lang ako magtatarot, gawa nung wala tayong ginagawa, free tayo ngayon. Yan, kuha tayo ng 13 mga kapatid. Lima, anim, ito, 8, siyam, 10, 11, 13 na baraha. Yan mga kapatid, live and learn. Yan. Kung ano man ang mga sa iyong buhay ay ituring mo itong isang aral mga kapatid. May mga nakikita ako dito na sa mga mag-aaral na kumukuha ng isang exam ay may mga makakapasa dito mga kapatid, sa mga nag-aaral tulad ng mga college student o mga empleyado na nag-a-apply, ay maaring makakapasa sila dito o makakapasok sila sa kanilang trabaho. Ayan, mga mensahe ngayon dito mga kapatid, ngayong September 1 hanggang katapusan po ng September. Ayan. Justice mga kapatid. Ang isang justice na ito ay ang inyong mga problema na ito, na mga inyong kinakaharap o ang problema na inyong iniisip, ay magkakaroon na ito ng kasagutan mga kapatid. Ibibigyan ito ng kasagutan ang inyong at matatapos na rin ang mga problema na inyong iniisip ngayon o pinoproblema. Yan, magiging okay din lahat mga kapatid, kung ano man ang mga problema, mga pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, o kung ano man ang pagsubok, ay darating ang araw magiging okay din ang lahat mga kapatid. Ngayong September. Yan. Stop. Kung ano man ang mga ginagawa mong hindi mabuti o masama ngayon o mga nakaraan, ay itigil na ninyo mga kapatid, dahil wala pong mga mabubuting maidudulot yung mga paggagawa nyo ng mga masasama, tulad ng mga may nakakita ako dito mga illegal dito. Itigil ninyo yan mga kapatid, na mga hindi magandang mga gawain, dahil hindi ito nakabubuti. Itigil ninyo, dahil darating ang araw, pagpatuloy kayong ginagawa ng hindi masama, patuloy kayong gumawa ng masama, ay mahuhuli kayo. Kaya itigil ninyo yung katarantaduhan ninyo. Itigil ninyo yan, dahil darating ang araw ay uusigin din kayo. Yan, may mga nakikita ako dito sa mga nagtatrabaho na pagod sila pag-uwi nila galing sa bahay. Napakatambak ng trabaho, napakadami, na may iba dito na siya lang inaasahan ng kanilang amo o kanilang OIC o kanilang team leader. Kaya minsan pag-uwi ng mga taong makakapanood nito, ay minsan pagod sila galing sa trabaho, pero
magiging okay din to mga kapatid. Magiging okay din ito, at pag natapos na ito ay magiging ano na ang iyong trabaho, at maaring matataas ang iyong promotion dito dahil nakitaan ka ng iyong amo ng pagiging mabuti at porsigido sa trabaho. Maaring tataas ang iyong promotion dito, so ikaw ay mapopromote mga kapatid. Yan. At kahit papano, kahit minsan mga kapatid ay maglaan din kayo ng ng inyong kahit mga isang araw magsimba kayo, dahil nakikita ko dito wala kayong time sa ating Panginoon. Magsimba po kayo mga kapatid. At minsan po ay nagtatampo din po minsan ang ating Panginoon dahil hindi natin sila naaalala, dahil tayo po ay busy din po sa ating mga trabaho at obligasyon ng ating tungkulin kung ano man. Kahit isang linggo lang, kahit isang linggo, isang beses kayo magsimba, malaking pasalamat na yun mga kapatid. Isang oras lang naman yan, ipagbigyan na ninyo mga kapatid. Yan. Sa mga magkarelasyon dito, may nakikita akong na may magpo-propose dito, maaring magpapakasal ngayong September mga kapatid. Magpo-propose, o maaring may nanliligaw sa inyo na baka mayroong sasagutin dito ngayon. Yan. May manliligaw o magtatapat sa inyo. Yan. Kung ano man ang mga pangarap mo o goal mo sa buhay, ipagpatuloy mo kahit maraming nanghihila sa iyo pababa, minamaliit ka o ina-underestimate ka ng ibang tao. Wag kang makinig sa mga negatibong tao na yan, dahil pag ikaw ay nakikinig sa mga ganyang tao ay mahahawa ka, magiging negatibo din ang iyong isip mga kapatid. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong pangarap kung ano man. Mag-aral ka, magpursige ka sa trabaho, gawin mo ang nais mo. Wag kang gagawa ng hindi maganda. Ayan, kasi ikaw mga kapatid, kahit kung patuloy mong tinutupad ang iyong pangarap, kung gumagawa ka ng hindi maganda, ay parang mauudlot ito mga kapatid. Kailangan ipursige mo mga kapatid. Ganun talaga ang buhay ngayon, dahil ayaw ng mga tao na nakikita kang umaangat, kaya i-underestimate kanila hanggang sa ang iyong sarili ay ma-down, mawalan ka ng gana, at imamaliit mo yung sarili. Kaya ang payo ko dito, magpursige kayo mga kapatid hanggang sa matupad din ang inyong pangarap. Ayan mga yan. Ay mga naninira sa inyo, o mga yung nag-underestimate o ginagawan ka ng hindi maganda, yan yung mga taong hindi naging successful sa buhay mga kapatid. Kaya dinadamay ka ng mga yan para maging katulad ka rin nila, na hindi ka rin magtatagumpay. Pero wag mong isipin ang mga sasabihin ng iba. Ipatuloy mo ang pangarap mo hanggang sa matupad mo ito mga kapatid. Wag kang mag-alala mga kapatid. Wag kang makinig sa mga negatibong tao mga kapatid. Yan. Ikaw rin minsan ay nakakaramdam ng parang sinisisi mo rin ang iyong sarili. Nakakaramdam ka ng parang dinadown mo ang iyong sarili minsan dito mga kapatid. Wag mong gawing negative ang iyong isipan. Nakikita ako dito na kayo ay may mga potential din naman, may angking galing, may sarili kayong galing, pero wag kayong magpapadala sa mga negatibo. Ipakita ninyo ang inyong kakayahan at talento mga kapatid, dahil ang talento po mga kapatid, kung ano man kayo, manggagamot man kayo, pulis, doktor, o kung ano man, ang talento na ibinigay sa inyo ng Panginoon ay para sa inyo yan. Kung ang talento mo ay isang manggagamot, ay pasalamatan mo, dahil yan ay isang kayamanan mga kapatid. Talento yan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay doktor o pulis, yan ay talento na karapat dapat para sa iyo. Kung binigyan ka man ng ganyang talento, dapat ninyong mahalin at alagaan, ingatan ninyo ang inyong trabaho, dahil yan ay, ang talento na yan ay ibinigay sa inyo ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya wag mong
Huwag kang malungkot kung ano man ang mga talento na ibinigay sa iyo, dahil yan po ay isang regalo ng ating Panginoon. Kung ikaw man ay singer diyan, kung ikaw man ay kung sumikat ka man, ay yan, ang Panginoon ang may plano niyan na ka sa iyong talento, na pagkalooban ka ng ganyang talento. At ang talento na iyan, ikaw ay magaling sa sa ganyan, sa martial arts o kung ano man, sa self defense o kung ay yan mga kapatid, wag mo dapat ikahiya yan mga kapatid. Yan, ang talento niya mga kapatid ay hindi pwedeng kunin ng iba, ang talentong ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Yan po ang talento niya, kaya wag mong imaliit ang iyong sarili mga kapatid, dahil ikaw ay may kakayahang angking galing din. May ka rin, may potential ka rin, may galing ka rin sa Ayan, nakikita ko. Huwag ka lang makikipag sa mga negatibo, huwag ka lang sasama sa mga negatibong tao. Iwasan mo ang mga negatibong tao na yan, mga ganyan, para hindi ka mahawa mga kapatid. Kasi ang mga negatibong tao, yan ang taong mahilig mag-underestimate. Yan, yung mga tao na yan, na kasyo ganto, kasyo ganyan, na maraming sinasabi, pero sila naman na wala namang napatunayan sa kanilang sarili. Kaya yung mga ganyang tao, mga mga walang mga puro lang yan salita, wala naman sa gawa mga kapatid. Yan, protest. May mga tao dito na naiinggit sa iyo, naiinggit, nagagalit dahil sa iyong sa kagalingan sa tinatawag na parang marami kang pinuprotestahan ka ng mga tao, nagagalit sa iyo, na hindi mo naman alam kung ano ang dahilan ng ikinagagalit nila sa iyo. Maaring ito ay may inggit, parang sila, nag-join force sila para pabagsakin ka dito mga kapatid, dahil ikaw ay may magaling ka sa trabaho. Mayroon dito nag-join force itong mga kupal na ito mga kapatid, nag-join force ito para ikaw ay pabagsakin. Wag mo silang pansinin mga kapatid. Ipatuloy mo kung ano ang mga pangarap mo sa buhay, ipatuloy mo kung ano yung mga ang nararapat. Gawin mo ang iyong trabaho. Ayan. Huwag kang malito mga kapatid, huwag kang malito sa iyong sitwasyon, sa iyong mga iniisip, dahil kung ano man ang iyong tinahak ngayon, ito ay tama mga kapatid. Mali ang tama ang iyong tinahak na landas ngayon mga kapatid. Tama naman ang iyong tinahak na landas, pero kung wag ka lang mag-isip ng mga negatibo, kasi ikaw, may nakikita ko dito na ikaw ay nalilito sa mga bagay-bagay. Kung ito ba ay tama ba ito? Tama, karapat dapat ba ito sa akin? Bagay ba itong trabaho na ito? Ano kaya ang pwedeng gawin? Ganto kasi yan mga kapatid. Ang mga parang nalilito ka. Yan. Huwag kang malito mga kapatid. Huwag kang wag mong sundin ang mga sinasabi ng ibang mga kapatid. Ginagawa kang robot o ano man, kung parang minamanipula ka nila. May sarili kang mga kapatid. May sarili kayong isip, may utak kayo, marunong kayo wag kayong magpapadala sa mga sulsul na mga taong ito. Kasi itong mga tao na ito ay mga hindi yan mga negatibo ang iniisip niyan. Huwag kayong maging sunod-sunuran. Huwag ninyong may sarili kayong desisyon kung ano ang alam niyo at nararapat. Kung maganda naman ang advice sa iyo, sundin mo, pero pag mali naman ang advice at alam mong nararapat na hindi pakinggan, itsapwera mo mga kapatid. Kasi may mga tao talaga na nag-a-advise sa atin. Dalawa rin naman ang nag-a-advise sa atin. May advice na mabuti, may advice na masama, may advice na nag-underestimate, may advice na iniinsulto. Napakarami po mga kapatid na klaseng advice din. Yan. Sundin mo ang iyong wag mong gawing tau-takuhan ang iyong sarili sa isang mga taong wala namang napatunayan sa kanilang sarili. Yan.
ng mga pangarap mo ay kahit ano ay matutupad mo ito mga kapatid. Siyempre ang pangarap ka, pag may pangarap ka, marami kang pagdadaan ng proseso mga kapatid. Bago maabot ang tagumpay, marami kang hirap, pagod, sakripisyo, sakit na mararanasan bago mo makamit ang iyong tagumpay. Hindi basta-basta mga kapatid. Hindi yung sinasabing mangarap ka lang pagkatapos na andyan na, hindi. Kailangan ka magsumikap kung totoong mahal mo ang iyong pangarap at pagsikapan mo ito mga kapatid. At darating ang araw din mga kapatid, magiging okay din itong mga relasyon ninyo. Magiging okay ito mga kapatid. Ito, magiging okay ito. Yan, ang mga problema ninyo ay magkakaroon ito ng kasagutan. Yan, wag kayong hayaan itong mga sa iyo na yung mga tao may galit sa inyo, hayaan niyo yan. Wala, mga negatibo ang pag-iisip na mga yan. Magpatuloy ka, tuparin mo pangarap mo, magtrabaho ka ng nararapat at nais, at matutupad mo ang iyong pangarap dito mga kapatid. Ayan lang ang at hanggang dito na ang mga mensahe ng baraha, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.